Kumusta? Welcome sa channel. Marami ang iniisip na kapag may pera ka, kailangan mo itong ipakita. Ang kotse, gadgets, branded na damit. Pero, paano kung mas okay pala ang hindi mo ipinapakita ang yaman mo? Hindi mo kailangang i-post sa social media ang lahat ng bagay na meron ka at mas piliin mong mamuhay ng tahimik. Ang pamumuhay ng simple, kahit na may sapat o malaking pera ka na, ay maraming benepisyo para sa iyo at sa pamilya mo. Narito ang siyam na dahilan kung bakit mas mainam na tahimik ka lang kahit mayaman ka na. Ang financial security. Kapag iniiwasan ang mga gastos na hindi mo naman talaga kailangan at marunong ka mag-invest ng tama, mas mapapalago mo ang pera mo. Dito nagsisimula ang tinatawag na stealth wealth. Tahimik ka lang, pero unti-unti ka na nagkakaroon ng financial freedom. Halimbawa na lang ay ang pag-iwas na bumili ng bagong iPhone sa tuwing may bagong release ang Apple at pinili mong gamitin pa ang luma pero maayos mong phone. Ito ay magbibigay sa iyo ng opportunity na makapag-invest ng extra 70,000 sa mga mutual funds o sa ETFs. Lalago pa ang pera mo over time. Alam mong kahit kaya mo magkondo sa BGC, pinili mo magrenta sa mas murang apartment malapit sa trabaho. Yung natitipid mo sa renta, ginagamit mo para makabayad agad sa ibang utang o makapag-ipon para sa house down payment. Hindi mo kailangang magmukhang mayaman para maging tunay na mayaman. Ang sikreto, gumastos ng tama, mag-invest ng maaga, at huwag ipangalandakan ang yaman mo. Tahimik ka lang, pero solid ang future mo. Iwas stress. Mas nakakapahinga ang utak kapag simple lang ang pamumuhay mo. Kapag hindi mo iniisip kung papaano magpapanggap na mayaman, wala kang pressure na kailangan laging nakabranded, bagong gadget o perfect lagi ang Instagram feed mo. Mas simple ang buhay, mas konti ang stress. May social media pressure kasi. Kung dati, lagi kang aligaga sa kakaplano para sa iyong next travel destination, para may maipost ka sa social media. Pero ngayon, kung kahit staycation lang sa probinsya ay masaya ka na, hindi ka na pagod mag-prepare para lang magmukhang achieve ang goals mo online. Pati na rin ang OOTD expectations. Kung iiwasan mo ang lagi naka-designer bag tuwing lalabas at sa halip gumamit ng simpleng bag lang at comfy shoes, mas simple, mas tipid, at wala pang pressure na ma-judge ka sa suot mo. Mahirap rin magkunwari na komportable ang suot mo kahit alam mong hindi. Kapag hindi mo ini-stress ang sarili mo sa pagpapakitang gilas, mas magaan ang buhay. Yung pera mo napupunta sa tunay na mahalaga at hindi sa pagpapasikat. Genuine relationships. Kapag hindi alam ng mga tao kung gaano karami ang pera mo, mas makikilala ka nila base sa kung sino ka talaga. Yung totoong pagkatao mo at hindi dahil sa kapal ng wallet mo. Hindi ka na rin kakabahan kung yung kaibigan mo o kadate mo o pati na rin yung kadate ng anak mo ay may ibang motibo. Kapag sinimulan mong dalhin sa mamahaling restaurant ang kadate mo, magiging mataas ang expectations nila sa'yo pagdating sa gastusan. Sa halip na sana ay kilalanin ang personality mo. Pero kung sa simpleng date lang muna sa park o sa mall ang simula, mas magiging natural kayong pareho sa isa't isa at mas enjoy pa si girl dahil kwentuhan talaga, hindi porma. Mas maganda rin na ang magiging kaibigan mo ay makikilala ka bilang simple at hindi big time. Iba ang barkadahan na nabuo sa respeto at pagiging pantay-pantay. Pareho ang pakikitungo, walang inggitan, at walang nag-e-expect ng libre. Kung lagi kang sponsor ng buong barkada, laging sagot sa inuman at pagkain, marami ang laging present sa gatherings nyo. Pero sa oras na wala ka ng panglibre, makikilala mo kung sino talaga ang kaibigan at sino ang palaging umaasa lang. Kapag ikaw ay hindi mukhang mayaman, lalabas kung sino talaga ang mga totoo sa'yo. May privacy at security ka. Mas ligtas ka kapag konti lang ang nakakaalam ng tunay mong yaman. Kasi may ibang tao, kahit pa mabait sa simula, ang totoong pakay lang ay makalapit para makahingi ng pabor o manghiram ng pera. Mas okay nang hindi napapansin kaysa maging target ng scam, utangan o kung ano-anong kapahamakan. Kapag alam ng marami na may negosyo kang kumikita, malapit ka sa mga mahilig umutang
Familiar ba sa'yo yung senaryo ng isang dating classmate, matagal mo nang hindi nakikita at nakakausap, pero biglang nag-message sa social media at nangungutang? Kapag nag-post ka rin ng big purchases sa social media, gaya ng brand new car, puputaktihin ka ng mga taong nangangailangan daw. Lalo na kung kilala kang generous sa inyong lugar. Madalas pa, ito yung pabor na hindi lang minsan kailangan, kundi buwan-buwan, gaya ng pambayad sa kuryente o water bills. Malapit ka rin sa mga scammers kapag alam nilang may pera ka. Malaki kang target sa mga mata ng mga ito dahil na rin sa potensyal na pwedeng makuha sa'yo. Kapag madalas kang puntirya ng mga online scammers, nawawala ang privacy mo. Hindi lahat ng ngiti, totoo. Kapag ikaw ay mukhang simple, mas mahirap kang targetin. Iwas sa inggit ng iba. Hindi lahat ng tao kayang intindihin kung paano ka nakaangat sa buhay. May mga taong hindi nakaranas ng financial freedom o yung mga lagi ng hirap sa buhay. Kaya kapag may nakikita silang umaasenso, minsan, ang unang reaksyon ay inggit. Madalas, may maririnig kang patama tulad ng swerte ka lang. O di kaya, kasi mayaman na ang pamilya mo. O minsan naman, kung pareho lang tayo ng simula, baka mas mayaman pa ako. Oo, may konting swerte ka rin talaga. Pero karamihan sa mga yumaman at yayaman, tahimik man o kilala, ay mga taong nagsimula sa hirap, nagtiyaga, at paulit-ulit ding bumagsak bago umangat sa buhay. Classic example, yung mga taong nag-aaral at itinaguyod ang sarili para makapagtapos sa kolehiyo. Puyat at pagod ang puhunan, nagpakahirap sa mga part-time jobs para lang makaraos. Pero nagawa makapagpundar ng first condo. Ano ang maririnig mo sa ibang tao? Buti ka pa ang swerte mo sa buhay. Tingin nila, swerte ka lang. Yan ay dahil sa nakita lang nila yung success mo ngayon. Pero hindi yung mga hirap na pinagdaanan mo. Madaling umiwas sa mga chismis o inggit. Kung simple ka lang manamit at may simpleng sasakyan. Kung secretly, may investments o maliit na business ka, walang maiinggit sa'yo. Naiinggit ang mga tao sa mukhang mayaman. Kapag simple ka, mas kaunti ang bumabatikos. Tahimik mong inaabot ang mga pangarap mo. At hindi mo kailangang ipaliwanag sa kahit sino kung paano mo ito naabot. Kung bago ka lang sa channel, paki-hit mo na yung subscribe button. Paki-like and share na rin ng video. Salamat. Walang pressure, gumastos palagi. Kapag hindi alam ng mga tao na may pera ka, wala ring nag-e-expect na ikaw ang laging gagastos. Dahil alam nila na ikaw ay may pera o negosyo, ikaw ang laging itinutulak sa bayaran tuwing may kainan. Ikaw na taya, ikaw naman ang may negosyo. Kapag simple ka lang at hindi nila alam na may pera ka, magiging hati-hati ang bayaran. Walang kantsaw, walang expectations. Sa gift giving din, huwag mo rin simula na magbigay ng mga mamahaling regalo. Dahil iyan ang i-expect sa'yo ng mga binibigyan mo every time. Ma-appreciate naman nila kahit hindi masyadong mahal ang mga binibigay mo. Pati na rin sa mga contributions. Nakakadagdag din sa expectations ng marami ang ipinapakita mong lifestyle. Kung laging sosyal ang dating mo, mas malaking financial contribution ang inaabangan sa'yo tuwing may ambagan sa opisina. Kapag simple ka lang, hindi ka inaasahang gumastos ng sobra. Hindi pagiging kuripot ang pagiging low-key. Ito'y pagiging matalino. Hindi ka bangko ng mga barkada at hindi mo kailangang gumastos ng pera para matanggap ka nila. Walang pressure na mag-invest para sa iba. Kung alam ng iba na may pera ka, may lalapit sa'yo para sa business idea nila. Kahit minsan, kalokohan lang naman. Kapag ipinapakita mo na may pera ka, asahan mong may lalapit sa'yo. May gustong ipasok ka sa bagong business venture o may gustong mangutang para sa puhunan. Oo, okay naman mag-invest kung legit at pinag-isipan talaga. Pero ang problema, baka sunod-sunod lang ang lapit ng tao. Kadalasan pa, hindi mo kilala ng maayos o hindi naman solid ang plano nila. Wala man lang location, wala ring business plan. Pero ang inaasahan nila, ikaw ang maglalabas ng malaking puhunan at sila konti lang ang effort o risk. Hindi lang ibang tao ang gagawa nito sa'yo.
asahan mo pati na rin ang mga kamag-anak mo. Kapag low-key ka, iwas ka sa pressure. Hindi ka ginagawang instant investor ng mga taong hindi mo namang kilalang mabuti. Hindi lahat ng opportunity ay dapat pasukin. Hindi ka ATM ng lahat ng taong may idea pero walang plano. Ang financial freedom. Ang pagiging simple pero may pera ay nagbibigay sa iyo ng chance na ituon ang atensyon mo sa mga bagay na tunay na mahalaga, hindi sa pagkuha ng validation mula sa iba. Hindi mo naman pinaghirapan ang yaman mo para lang palakpakan o ilike sa social media. Ginawa mo ito para sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa future na gusto mong buuin. Mas maganda ang buhay na simple lang pero panatag, kaysa sa buhay na lagi nakaabang kung anong susunod mong ipopost o bibilhin para lang makasabay sa uso. Hindi mo kailangan ma-impress sa'yo ang ibang tao dahil sa post mo ng bagong sapatos, bagong phone, at ang pagkain sa mahal na restaurant. Mas mabuti kung umiwas ka na muna sa paggamit ng social media at ilaan ang iyong pera sa pag-iipon para makabili ng sariling bahay. Mag-focus ka sa goals mo. Kung may plano ka na makapasyal sa ibang bansa, i-prioritize mo ang pag-iipon para dito. Imbes na bumili ng mga bagay na pang flex lang dahil puro flex din ang mga kasama mo sa office. Wala ring pressure kung tahimik ka lang kahit meron kang investments. Hindi flashy at walang designer items. Pero tuwing may emergency, lagi kang handa. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil matalino ka nagplano ng buhay mo. Hindi mo kailangan ng applause. Ang kailangan mo ay tahimik na buhay na may direksyon. Ang tagong yaman ay financial freedom, hindi financial flexing. Memories over possessions. Mas masarap mamuhay na may oras sa pamilya at sa mga hobby. Imbes na puro material na bagay ang inuuna, mas pinipili na maraming taong tahimik na mayaman ang experience, tulad ng pag-travel, hobbies, at quality time kasama ang mga mahal sa buhay. Kung yung tatay at nanay mo ay nangangarap na makapunta sa Baguio, baka pwede mo muna pag-ipunan ito kaysa bumili ng designer shoes dahil lang sa uso. Iba ang feeling na naibigay mo sa kanila ang experience na napangarap nila. Hindi hamak na mas worth it naman yan kaysa sa gusto mong bagong sapatos. Sa halip rin na gumastos ka sa isang mahal na gadget, mag-enroll ka na lang sa isang baking class. May isang reason ka na para may bonding kasama ang iyong mga anak sa paggawa ng cookies or other desserts every weekend. Ang simpleng staycation kahit sa Tagaytay kasama ang buong pamilya ay magiging mas memorable at meaningful kaysa sa bibili mong bagong iPhone. Sa dulo, ang pinaka-memorable sa buhay ay hindi ang dami ng gamit mo, kundi ang saya ng mga bonding at memories kasama ang family mo. Ang goal mo naman talaga ay yumaman, pero hindi mo kailangang ipagsigawan sa mundo. Minsan, ang totoong kayamanan ay nasa katahimikan, security at tunay na relasyon. Sana ay nagustuhan mo ang mga aral dito. Huwag mo kalimutan mag-like, share at mag-subscribe. Thank you and see you in the next one.